Nakikipag-ugnayan ng PAOK sa Chinese Embassy tungkol sa mga tinaguriang Pogo Baby na naiwan ng kanilang mga amang ipinadeport matapos mahuli sa mga Pogo. Emosyonal na namaalam ang mga Pilipinang partner ng mga ipinadeport na dayuhan. Saksi, si Salima Refran. Tulong-tulong ang mga taga-immigration at BI Fugitive Search Unit para mapigilan ang pagwawala ng isang Chinese national sa immigration area sa NAIA. Kasama siya sa mga Chinese national na ipadedeport sana pabalik ng China matapos mahuli sa mga Pogo. Pinunit pa ng dayuhan ang kanyang travel documents para di matuloy ang deportation. Pero sa huli, na-deport pabalik ng China ang lalaki. Lumapag doon ang sinasakyan nilang eroplano pasado alas 4 ng hapon kanina. Galing sa mga Pogo sa Cebu, Tarlac, Pampanga at Metro Manila ang 187 Chinese nationals na na-deport kanina. Yung iba dito, talagang walang dokumento nung nahuli natin. Violation nga ito nung kanilang condition of stay. 3 pang dayuhan ang naiwan dahil vine-verify kung may iba pang kaso sa Pilipinas. Pagdating sa China, ikukulong ang mga dineport ayon sa PAOK. China kasi considered sila as hindi sila victim doon. Kino-consider sila as criminals. And it is up to them to prove na sila ay biktima. Dahil sa patutupad na total Pogo ban, may hanggang dulo na lamang ng taon ang lahat ng foreign Pogo workers para lisanin ang Pilipinas. Pagsapit kasi ng unang araw ng Enero, maituturing na silang mga illegal aliens. Kanya-kanyang yakap at pamamaalam ang mga asawa at partner ng iba pang na-deport. Ang unfair po kasi nila. Yung mga Chinese na hindi nagtatrabaho sa Pogo nadadamay. Kabilang na yung asawa ko. Blacklisted na ang mga naturang dayuhan at hindi na makababalik sa bansa bunsod ng immigration violations. Kaya gano'n na lang ang iyak ng Pilipinang sa Jamaica. Di niya tunay na pangalan. Baka ito na raw kasi ang huling pagkakataong makikita ng kanyang 5 buwang gulang na anak, ang ama nitong Chinese na kasama sa pinadeport. Sana po, mahal na Pangulo, tulungan niyo po kami. Sana bigyan ng chance na makabalik po yung partner ko. Mahal na mahal ko siya. Maghihintay kami kahit matagal. Isa lang ang anak ni Jamaica sa tinuturing na Pogo babies na sinusubukang tulungan ng PAOK. Habang kaya namin, sinusuportahan namin kahit paano yung panggatas. Pag nagkakasakit yung bata, kami yung nagpapadala sa ospital. Kinakausap na rin daw ng PAOK ang Chinese Embassy, lalo't di pa malinaw kung anong magiging status ng mga bata. Pwede bang gamitin yung pangalan o yung pangalan, yung apelyido ng tatay niya, o pwede bang ilagay yan sa kanilang mga birth certificate? Kasi nga mga sanggol pa ito eh. So hindi pa namin alam kung ano yung magiging status nila pagdating sa kanilang mga dokumento dito sa Pilipinas. Nasa pangangalaga din ng PAOK ngayon ang 2 taong gulang na si Yao Yao, anak ng Vietnamese na Pogo worker na si Lucky. Dating empleyado ng Pogo sa Pampanga at Cebu si Lucky, hanggang sa napunta sa Pogo sa Clark kung saan siya inabutan ng PAOK. Problema ngayon ni Lucky, walang sapat na dokumento ang anak para maisama niya sa Vietnam. Hiwalay na raw sila ng ama nitong Chinese na nauna nang na-deport 7 buwan na ang nakakalipas. Tiniyak naman ng PAOK na patuloy ang pag-aayos ng dokumento ni Yao Yao para hindi ito maiwan sa Pilipinas at maging stateless o walang bansa. Kung i-allow naman siya ng embassy ng Vietnam na pumunta sa Vietnam with Yao Yao, then okay lang yun. Mas okay sa amin yun. Kasi kailangan talaga yung kalinga ng nanay. When Yao Yao leave, she will leave, and then if Yao Yao stay here, he will stay here too. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.